Yo mga pare, what is good? Welcome back to Josh on Point. No? So, pag-uusapan natin ngayon pare is about missed opportunity. No? In Tagalog, mga nasayang na pagkakataon bro. Okay, kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay mga pare, so before tayo mag-start no, pag napapansin niyo bro na hindi ako nakapag-upload, kasi ako pare, ang lagi kong habit no, one video sa YouTube per week. Okay, pag hindi ako naka-upload nun, ibig sabihin nun pare, nag-shift na naman yung schedule ko sa trabaho ko. So kasi ako pare, may trabaho pa rin ako full-time, nag-employee pa rin ako no. So bakit ganun no? Kaya ko naman mag full-time vlogger, pero kasi mas gusto ko maraming pera eh. Kumikita ako sa vlog, kumikita ako sa business, kumikita ako sa trabaho ko. So, maraming perang pumapasok sa akin. Tsaka, papatunayan ko rin talaga, no, na kaya mo eh. Kaya mo pagsabayin lahat. Basta may disiplina ka lang, no, may focus ka. Kaya mong pagsabayin lahat, pare. Balanse. Okay? Tama na yung daldal. So, pare, may nag-send sa akin, no, na isang follower subscriber ko about sa problema niya, no. Medyo mahaba-haba to. So, kumuha na kayo ng beer nyo dyan, snacks. Sabay-sabay tayong matuto sa mga pagkakamali niya para sa pagdiskarte. Okay? So tara, let's go. May trip ako nakatrabaho, Boss Josh. Medyo ilang ako kasi nga galing siya sa may kaya na pamilya. Okay? So pare, as long as meron kayong connection ng babae na to, katrabaho mo, classmate mo, wala ka nang pakialam kung mayaman siya o mahirap. Okay? May connection ka na bro. Meron kayong merong dahilan na lumapit ka sa kanya. Kasi kaklase, katrabaho pa rin. Nasa isang place kayo bro. Okay? The fact na magkatrabaho kayo niyan, wala yang may kaya ba, may mahirap na yan. Pantay kayo dyan. Okay? Pagkaklase nyo yan, katrabaho nyo yan, walang reason na hindi. Pag gusto mo yung babae, walang reason para hindi mo yan i-approach. Kung nagaganda ka sa babae na yan, brad. Okay? So, huwag niyong pansinin yung kung may kaya, nakikita yung social media mayaman, wala yung pakilaman yun bro. Okay? Basta trip mo yung babae maganda, go lang. Okay? Huwag niyong pansinin yung mga ganyan bro. Hindi lalaki na mindset yan, ay pag mayaman, no? Ano yun? Teleserye na pagka mayaman, ay hindi ko siya abot. Hindi, huwag ganun brad. Okay? Tanggalin niyo yan. Okay? So, ito yung kwento niya. Last month, nakita ko siya na attract talaga ako pagkakita. No? So, and I found out na same school lang kami. No? Yung trabaho ko pala is head IT, network engineer siya sa malaking company daw. No? Wag na natin bigay yung mga specifics. No? Kasi pagka nagsisend kayo dito, confidential yan, inaalis natin yung mga specifics. Okay? Para safe kayo, safe yung identity ninyo. No? So, one time po, Sir Josh, pumunta yan sila sa office kasama ng isa niyang kaibigan. No? Yung sadya nila is mag-request ng repair sa kanilang naglolokong na printer. No? Kaya since na-attract ako sa kanya, nag-voluntaryo na ako magre-repair nun. Alam mo pare, itong mga ganitong tipo, no, namimiss ko tuloy yung pagiging IT ko. Kasi pare galing ako sa IT, yan yung una kong trabaho. First job ko yan. And isa yan sa mga namimiss ko bilang IT. Yung pupunta-punta ka sa lahat ng opisina, lahat kilala mo, nakakausap mo, lalo na babae. Kasi ako pare, yung isang company na pinasukan ko nung IT ako, retail company kasi yun. So, nandun, pumapasok ako sa mga office ng mga fashion department. No? At puro chicks talaga nakakausap ko, nakakabiruan ko. Doon ko nga nakita pare. Mayayaman yung pare, mga fashionista yung mga sinusupport ko nun. No? Pero, pagka tumitira sila sa akin ng mga joke, hindi ako nagpapalipas ng pagkakataon na tirahin din sila pabalik. Nakakamiss yan, no? Nakakamiss. Knowing pa rin nasa fashion department ka dun, magsusupport ka dun, mga kika yun, mga sabihin natin may mga kaya talaga. Pero wala akong pakailam kasi sila unang bumibiro sa akin. Siyempre, pag ako naman, professional ka, di ba? Di ka magsasalita kasi IT ka eh. Kung focus ka sa gagawin mo para iwas report tayo. Kasi pag sa trabaho, kailangan mag-iingat ka dyan eh. Diba? Pero pag babae na nag-joke sa akin na ganun, diba, sila yung unang nag-joke, babalikan ko sila ng joke din. No, para may tawanan, ganyan. Tapos bantay, hinahanap na ako. Nasa si Josh, nasa na yung magsusupport sa amin kahapon. No? Kasi, maganda experience nila sa akin. Yan yung mga nami-miss ko pare sa IT.
Tsaka madali ka talaga makakadiskarte pare pag IT kayo, mga ganitong tipo, di ba? Pag may kailangan, tapos doon ka papasok ng diskarte mo. Magandang marami kang opportunity dito pare. Pagdating ko sa kanilang office, Boss Josh, habang nire-repair ko ay tinutulungan ako kahit labas siya sa trabaho, Boss Josh. As a lalaki, lalo akong na-attract kasi feel ko that time na wifey material siya. Okay, so ibig sabihin daw para tinutulungan siya ng babae. Okay. Hanggang sa twice at thrice na balik ko sa kanila, umabot na sa punto na sinabihan niya ako or inadvisean na dapat maging strict ako sa mga tao ko para di daw ako ang nahihirapan. Ako noon, tahimik lang ako. Diba? Okay, so ito yung first opportunity na na-miss mo, pare. Okay? The fact na nagustuhan mo na siya, sa bibig mo na galing, nagustuhan mo siya unang-una pa lang. Okay? So, dito pala dapat ang mindset mo, paano ako makakadiskarte dito? Paano ko mapuflirt tong babae na to? Okay, yun dapat ang mindset mo. Kasi nagandahan ka na in the first place eh. Buti sana, maintindihan ko kung wala kang napansin dito sa ginawa niya. Kung dahan-dahan mo lang siya nagustuhan. Well, dito kasi nagustuhan mo na siya. So, sayang, kasi nung time na sinabihan ka na maging strict ka sa mga tao mo para hindi ikaw yung nahihirapan. Pwede mo na sanang Koko yung pare ko, yung IT doon, no? Pumintig na yung tenga ko. Sinagot ko siya na na ayaw naman talagang ayusin tong printer ninyo eh. Ikaw yung pinupunta ko dito. Di ba par? Di ba? Tas hindi joke lang, no? Joke lang. Ganun lang, no? Hindi biro lang, di ba? Hindi biro lang, importante itong trabaho ko sa akin, no? Kala mo. Mga ganun, di ba? Push and pull, pare. Di ba? So sayang, yun yung first opportunity mo. No? Kasi bumabalik-balik ka na sa office nila eh. Ang dami mo ng opportunity pare na pwede sanang gawin, no? May one time pumunta sila sa office ulit para magpagawa ng ID. Sinabihan ko siya na may sira printer namin at pinakita ko yung misprinted ID niya. Sa pagiging medyo bad boy ko na ihagis ko yung ID na yun sa may tambakan namin ng misprinted ID. Pero pagkagabi, naghingi naman ako ng pasensya. Baka na-offend siya sa gestures ko. At sabi naman niya, wala naman daw problema. Nanghingi ka ng pasensya kagabihan. So, ano to? Nagchat-chat na ba kayo neto, pare? So, kung nagchat-chat na kayo neto, bro, alam mo yun, dapat komportable ka na dito, pare. Diba? Komportable ka na dapat. Sayang, no? Ang dami mo ng opportunity, bro. So, tuloy natin. Now, let's go naman outside interaction. While papunta ako ng canteen, Boss Josh, kasi may inimplement ako na QR distribution system para sa mga empleyado, ay nakita niya ako papasok. Pero ako, di ko siya nakita nun, boss. Okay, so nagkasalisihan daw. Hindi sila nagkita. Nagtaka ako, may tumawag sa akin at siya yun, kumakain kasama ng kaibigan niya. That time pala, di pa ako nagbigay ng motive sa kanya kasi inaaral ko pa yung ugali niya. Napaisip ako sa gestures niya na gano'n na parang may something. Ikaw ba naman tawagin sa dami ng tao? Kaya nag-test ako sa kanya, pinapunta ko sa office yung mga apartment niya na need magkaroon ng QR. Again, pare, missed opportunity, bro. Kasi, again, pupunta tayo dun sa sinabi mo, nagustuhan mo na siya in the first place. Pag nagustuhan nyo na yung babae, pare, okay? Bilang bad boy tayo, ang una agad papasok sa isip, paano ko to didiskarte yan? Okay? Kasi may work ka naman eh. May work ka naman, pare. Nasusuputan ako sa mga lalaking ang unang iniisip diskarte sa babae. Lalong-lalo na pag loser ka pa. Wala kang trabaho. Diba? Wala kang trabaho. Mabaho ka pa. Di ka pa marunong mag-hygiene. Unahin mo sarili mo. Huwag kang dumiskarte. Pero in your case, pare, head ka pa ng office. Bro, diba? Malakas ang dating mo talaga sa chicks. Tapos ito yung sayang. Tinawag ka niya sa canteen. No? Tinawag ka niya. Ikaw nagsabi, tinawag ka niya. So, since nandun ka na sa canteen, pare, diba? Pwede ka nang tumabi dun eh. Diba? Kunyari, lapit ka. Anong ginagawa nyo dito? Diba? Anong ginagawa nyo dito? Tumatakas na naman kayo sa mga trabaho nyo. No? Mga ganong joke, pare. Alam mo yun? Pwede mo sabihin na, ikaw kain ka ng kain, hindi ka nagtatrabaho ng mabuti, di ba? Tapos tabihan mo na. Or, bumili ka ng food. Pagkasabi mo nun, teka lang, hintayin nyo ako, bibili lang akong food ha. Sama ako dyan, Kabili ka, kain ka, tabi ka sa kanya. Kwentuhan. Pare,
Sayang. Again, another missed opportunity, pare. Kasi, again, pag gusto ko na yung babae, bro, nagandahan na ako sa kanya, tapos single naman ako, lahat ng makita kong pagkakataon, bro, didiskartehan ko talaga. Lalong-lalo na, bro, parang yung babae pa yung lumalapit sa'yo. Diba? Parang siya yung nagpapapansin sa'yo, pare. Diba? Sayang. Hindi lang umabot ng 5 minutes, Boss Josh, ay dumating siya kasama ulit yung kaibigan niya. Oh, so pinapunta mo siya, pare, pumupunta. Okay? Ito, pare, tatandaan ninyo, bro. Ang mga babae, hindi talaga aamin yan. Okay? Number 1 rule of being a girl. Walang aminan. Okay? Hindi aamin yan ng feelings nila. Ang gagawin lang nila is what? Magbibigay lang sila sa'yo ng mga motibo. Okay? Lagi, magbabato lang yan ng mga signs. Bato lang ng bato yan ng signs, pare. It's up to us na interpret yun. No? At gumaw, pare. Okay? Sayang eh. No? So, yan ah. No? 5 minutes mo just, dumating siya kasama ulit yung kaibigan niya. Take note na may QR na siya, so di niya na need. Oh, pero sumama pa rin, pare. Di ba? Tapos may binigay siya na ID, Boss Josh, imbis na ID ko yung kunin ko, nasali ko pa nahawakan. Phone niya, binitawan naman niya yung phone niya na nakabukas sa kamay ko, kaya napaisip ako na green flag tong babae na to. Well, pare, ang dami niya ng binigay na sign sa'yo, bro. Okay? Take note, pare, ang dami niya nang binibigay na sign sa'yo, pero wala siya nakikitang sign pabalik galing sa'yo. Okay? Meron niyang consequences. Okay? Again, ang babae, babato lang ng bato ng signs yan. Okay? Babato lang ng babato ng signs yan. Nasa sa atin yan kung paano natin tatanggapin at anong gagawin mo doon sa signs na yon. Now, ang babae, mabilis nga rin yan maboard. Pag bato ng signs yan at hindi nyo yan napapansin at wala kayong ginagawa, no? At pasupot-supot, inuuna nyo yung kasuputan ninyo, yung pag-overthink ninyo kung ano ba talaga gagawin ninyo. Tatama rin yan, mag-move on agad yan, pare. Okay? At kung hindi man siya mag-move on, kung gagawa ka ng diskarte all of a sudden, magiging weird na yun sa paningin niya. Parang, anto? Ba't biglang gumaganito to? Gaganon siya, pare. Okay? So, again, tignan natin kung lalabas ba yung sinabi ko. Biniro ko siya that time, sabi ko, ang taas ng pangalan mo, ma'am. Ano yung ang taas ng pangalan mo? Nag-react naman tong kaibigan niya. Sabi niya, hala, oh. So, parang may something akong nakita. Sumagot lang siya, kay mama ka magtanong, sir, kasi siya nagbigay sa akin yan. Oh, take note Sabi ng babae sa kanya, kay mama ka magtanong, sir, kasi siya ang nagbigay sa akin yan. Ayun, napatahimik ako, hehe. Again. Lagi kang tumatahimik, bro. Ang dami ng opportunity na makapag-flirt dito sa babae na to, pare. Okay? Nung sinabi niya na kay mama ka magtanong, sir, kaya siya nagbigay sa akin. Kung ako na naman, pumasok na naman sa isip ng isang bad boy yan, nagpo-process naman, bigyan mo ng kamanyakan. Sasabihin ko dun, kailan mo ba kasi ako ipapakilala sa mama mo? Diba? Kailan mo ba ako ipapakilala kay mama kasi? Diba? Para matanong ko, hindi mo naman dinaan ko kay mama eh. Oh, diba, Brad? Ang nangyari, napapatahimik ka, bro. So, again, another missed opportunity to flirt. Diba? So, yun yung flirt, pare. Pag sinasabi kong flirt, no? Ang ibig ko sabihin sa flirt, yung paano mo malalandi yung babae by your words eh. No? Paano mo siya malalandi? Paano mo matutwist yung sinasabi niya para malandi mo siya? And, nakikita ko sa'yo, pare, kulang ka nun. No? Kulang ka ng mga technique na yun. Well, buti na lang sined mo sa akin to para matuto kayo. So, pagkaalis nila, boss, naiwan pala yung IDs ng isang kasama niya. Nagulat lang ako kasi binalikan niya nang siya lang mag-isa. Yun ang foundation interaction na namin. After that day, boss, nag-heart react ako sa social media post niya. Okay? Nag-react daw siya sa social media post. Then, nag-chat ako, nangumusta ako. Sin reply, wala. Hindi nag-reply, okay? Kaya ayun, nag-pull muna ako sa kanya. Almost 2 weeks din yun na wala ng interaction. Maliban sa minsanang pagkikita at pagkakasalubong. Sobrang tagal mo, sa sobrang tagal niyong mag-pick up ng sign ng motibo ng babae,
once na mag-diskarte ka dyan, mawiwirdohan na sa'yo yan. Pag nagsawa na yan, ayaw niya na, hindi niya na ititake yung sagot mo, yung flirt mo, as a good sign eh. No, mawiwirdohan na, yun na nga ba, sila, sabi ko sa inyo eh. Sayang eh, ang dami niya kasing, yung babae, ang daming binabatong flirt na pwede mong pasukan ng flirt para sana magkamotibo na yung babae na gusto mo siya. Tsaka yung pag-heart pre, wala yan. No? Wala yang kwenta. Sabi ko nga sa inyo, yung chat wala yang kwenta eh. Kasi so okay talaga na personal eh. No? So 3 weeks have passed, tapos nag-pull ka sa kanya, no? So zero communications ka sa kanya. Again, walang epekto to, no? Walang epekto to pag wala kang na-establish. Yung zero communication pare, walang epekto yan, walang kwenta yan pag wala kang na-establish na interaction sa babae. Pag hindi mo na-establish sa kanya na, gusto mo ako. Finlirt kita. Tapos nagustuhan ka niya lalo, wala siyang mamimiss eh. Wala siyang mamimiss sa'yo eh. Di ba pre? So, lagi ko sinasabi yan, bago ka magpamiss sa babae, make sure na mamimiss ka muna. Pag nagpamiss ka sa kanya, wala talaga yun. Tapos wala naman siyang nakitang kamiss-miss sa'yo. Wala. Di ba? So, 3 weeks have passed, boss. Pumunta ng kantin mga tao ko na di ako kasama. Nakita daw nila sila ng kaibigan niya. Tapos napansin daw nila na tumitingin siya sa kanila. Baka daw hinahanap ako, pero inconclusive yun. At nang sumunod na araw, boss, nagkatagpo ulit kami. Sila papasok ng kantin at kami palabas. Tinignan ko talaga siya sa mata, boss. Tumingin siya sa amin at lahat. Last tingin sa mata ko at may smile naman sa mukha. Tapos saglit lang ay bigla nang nag-look forward siya na parang wala lang. So, nagsabi pa siya rito pare na gusto niya daw na sa babae manggaling. Okay, sa babae daw manggaling na gusto siya. Pare, imposible yun. Okay, imposible yun. Sabi ko nga, walang babaeng umaamin, bro. Okay, walang babaeng umaamin. Walang babaeng umaamin. No? Lalaki talaga ang nagpupursu, pare. Lalaki ang dumidiskarte. Babae, sasama na lang yan sa'yo or saka na yan naamin pagka nakasigurado na siya sa'yo. Ganun yun, pare. No? Saka yan sila mangungulit, gigil na yan sa'yo. Okay? Sayang eh. Sabi, pero mali yun pare mali yung expectation mo na dapat sa babae manggaling. Okay? Maling-mali yun. Hindi tayo kasing pogi ni, ako aminado ko doon, hindi naman tayo kasing pogi ni James Reid, di ba? Na babae ang aamin sa atin. I love you, James Reid. Walang ganun eh. Hindi tayo ganun kapogi. So, mapapaamin natin sila, mababaliw sila sa atin based sa galaw natin towards sa kanila. Hindi yan out of nowhere aamin sa'yo, bro. Ang kailangan mo lang gawin dito, pare, ay hindi maghintay na siya ang umamin, bro. Malabo yun. Ang next mong gagawin sa ganitong scenario, bro, ito makinig kayo ba? Ang next nyo nang gagawin sa mga ganitong scenario, pag kayo na yung mismo naghahabol, wala tayong choice. Kung trip mo talaga yung babae, okay? Kung trip mo yung babae, wala ka talagang choice. Tayo talagang lalapit dyan eh. Pero hindi naman tayo exactly maghahabol. Didiskarte lang tayo. Diba? Kung gusto mo talaga yung girl, again, back to zero ka. Makipag-flirt ka na lang muna. Okay? Batuhan mo na ng mga flirt katulad nung ginagawa ko kanina sa inyo. Batuhan mo na ng flirt. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, i-flirtan mo na. No? Flirtan mo na. Diba? Flirt is used para malaman ng babae na nilalandi mo siya, no? At may opportunity yung babae na lumandi sa ipabalik. At dahil doon sa pabalik na landi ng babae sa iyo, nalalaman mo na kung gusto mo siya. Ay kung gusto ka niya. Okay? Na kung gusto ka niya, nararamdaman mo na kasi binabalik yung mga flirt mo. That's the time na pwede mo nang iyayain. May confidence ka na iyayain lumabas yan. Okay? Na pag nalabas mo na yan, nakadalawang beses ng date kayo niyan, okay, flirt date, that's the time na chancing ka na, papunta ka na sa halik para mayroon doon na papasok yung seduction para ma-close mo na yung deal. Napaka-importante nun, Brad. Okay? So, I hope pare may natutunan kayo, no? Leave a comment down below kung anong mga reaction ninyo. I-chat nyo lang ako sa Facebook
Nagre-reply ako dyan. Istorya ninyo, send nyo kagad pare. Huwag na kayo magtanong kung pwede magtanong. Pwede magtanong. Okay, paulit-ulit tayo. Now, perfumes pare, available sa Shopee. No? Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.